Hello guys, ngayon nga ay pag-uusapan na muna natin ang Chapter 77-80 ng Dragon Ball Super. Kaya kung ready na kayo ay magsimula na tayo. Ang lahat ay mag-recap muna tayo. Sa last chapter nga ay tuluyan na ngang natalo ni Granola itong si Vegeta. At sa moment na din na ito ay sinabi na nga ng matandang Namekian ang totoong nangyari sa nakaraan nila na Saiyan ang totoong nagligtas sa kanila. Dahil dito ay hindi nga makapaniwala itong si Granola sa mga nalaman niya. At dito na nga papasok ang Chapter 77 ng Dragon Ball Super na pinamagatang Bardock, Father of Goku. At sa unang panel nga ay ipinakita nga ang nakaraang 40 years ago kung saan ay magkakasama nga ang mga Namekian at Sir Alien sa iisang planeta. Sila nga ay may masayang relationship kahit magkaiba ang kanilang lahi. At makikita din natin na parang isang pamilya talaga sila. At nang biglang ang may dumating na mga spaceship na galing sa itaas na agad naman itong nakita ng isang Namekian dahil dito ay parang nagtaka nga itong Namekian na ito. At rektang ang bumagsak sa kanila ang mga spaceship na ito at naging isang malalaking unggoy nga ang mga ito. Ito na pala ang mga Saiyan. After nito ay dito na nga nagsimula ang matinding pag-invade ng mga Saiyan sa planetang Sir Alien. Walang awang pinagpapapatay ng mga ito ang mga lahi na nakatira sa planetang ito. At sa moment na ito ay binigay nga ng isang matandang Namekian ang Dragon Balls ng planetang Sir Alien at sinabi nito na itong si Mon Aita na nga daw ang magiging last survivor ng mga Namekian. Dito nga ay tuloy-tuloy na pag-atake ang ginagawa ng mga Saiyan. Alam naman natin na sa tuwing full moon nga ay nagiging malalaking unggoy ang mga Saiyan at ito nga ay nagbibigay sa kanila ng sobrang lakas na kapangyarihan. Sa moment na ito ay kasama nga ng mga Saiyan dito si Bardock na kasalukuyan isang malaking unggoy. Nakita nga niya dito ang batang Granola na kasalukuyan tumatakbo pauwi ng kanilang bahay. Dito nga ay agad itong sinundan ni Bardock at hinabol nga niya ito. After nga nito ay nakita nga niya ang dalawang Sir Alien na kasalukuyan magkayakap. Ito nga ay si Granola at ang nanay nito. Habang tinitignan ni Bardock sila Granola ay biglang ang ginamit ng isang matandang Sir Alien ang buong kapangyarihan nito sa isang atake, hindi nga ito rektang tatama sa mga unggoy na Saiyan kung hindi sa Mon. Dahil sa atake na ito ay naglaho na nga ang Mon dahilan kaya nga bumalik sa dating anyo ang mga Saiyan. Kahit nga matagumpay na nagawa ito ng mga Sir Alien ay hindi pa nga rin ito ang naging dahilan para manalo sila sa laban na ito. Kasi nga guys likas sa mga Saiyan ang pagiging malakas sa physical combat dahilan kaya nga wala nilang awang pinagpapatay ang Namekian at ang mga Sir Alien. Nang matagumpay ngang naubos ng mga Saiyan ang mga Sir Alien at Namekian ay patuloy pa nga rin sa pag-check ang mga ito sa lugar ng mga Sir Alien. Baka nga daw kasi may nakasurvive pa. Pero sa point na ito ay ipinakita nga itong si Bardock na kasalukuyan nakatingin sa mag-ina na Sir Alien. Dito nga ay takot na takot itong nanay ni Granola kasi nga isang Saiyan itong si Bardock. Pero ilang segundo nga lang ay inatake nga ng nanay ni Granola itong si Bardock pero hindi nga ito umiwas at tinanggap nga nito ang atake na ginawa nito. Sa moment na ito ay nagkaroon nga ng flashback dito si Bardock. Kung saan ay naalala nga niya ang mag-ina niya sa dalawang Sir Alien na yon. Ito nga yung araw na pinanganak ang anak nila. Dito nga ay sinabi ng asawa niya na hindi nga daw nakita ni Bardock ang oras na kung saan ay lumabas nga itong anak nila sa kanyang sinapupunan. At sa point na ito ay nag-iisip nga sila Bardock at ang asawa nito ng pangalan sa anak nila. Tinanong nga ng asawa ni Bardock kung dati pa nga daw ay may naiisip na itong pangalan sa magiging anak nila. Sinabi nga dito ni Bardock na tawagin natin siya sa pangalan Kakarot. Naagad naman sinanayunan ng asawa niya at sinabi nito na lumaki ka at maging pinakamalakas sa lahat. Guys linawin ko lang ha, si Goku ay ang anak ni Bardock at siya nga din ang tinutukoy na Kakarot dito. Sa next panel naman ay balik lang ang scene kung saan ay kasalukuyan nasa Sir Alien itong si Bardock. Dahil sa naalala ni Bardock ay parang nainis nga ito. Sa moment na ito ay dumating nga ang isa nilang kasama na Saiyan at tinanong nga nito kung ano nga daw ang ginagawa nito sa lugar na yan. Sagot dito ni Bardock na wala lang daw, ni-check nga lang daw niya kung may mga Sir Alien pa dito. Dahil dito ay agad naman umalis ang kasama nito at sinabi nito na bilisan nga lang daw ni Bardock sa pagtingin dyan sa paligid at paparating na nga daw itong si Frieza. Agad naman itong sinanayunan ni Bardock pero sa moment na ito ay sinuot nga ni Bardock ang radar niya at sinabi nito sa mag-ina na kayo na lang ang survivor ng lahi nyo. Pero sa pagtingin nga niya sa bundok ay may nasense nga siya dito pero hindi nga niya maintindihan kung ano ito. Baka daw isang hayop lang ito pero ang paggalaw niya ay katulad ng isang mortal. So guys ang tatay pala ni Goku ay matalino din kasi nga nalaman niya agad na mortal ang nasa bundok. Sa point na ito ay napunta nga ang scene dito kay Monaita na kasalukuyan kapit ang mga Dragon Ball. Pero may naramdaman nga siya sa labas ng bahay niya kaya agad niya itong inatake. Pero sa moment na ito ay agad naman itong nasalag ni Bardock na kasalukuyan bitbit si Granola.
At sinabi nito na ang kapangyarihan mo ay biglang tumaas sa 213, ibig sabihin ay nakokontrol mo ang chi level mo, paano mo yun nagagawa? Pero dito nga ay walang sinabi si Moonito at nagulat nga ito sa dalawang Sir Alien na kasama ng Saiyan na ito. Dito nga ay sinabi ni Moonito na hindi nga daw niya ni-expect na meron pa palang survivor ang Sir Alien. Sa moment na ito ay nagpakilala na nga itong dalawang Sir Alien at sinabi nito na ang pangalan nga daw niya ay Wesley at ang anak naman daw niya ay Granola. At sinabi nito na kung pwede nga daw makitira muna sila dito. Naagad naman sinanayunan ni Moonito at nagpakilala na nga rin siya sa mag-ina. Dito nga ay sinabi ni Bardock na mas mabuti nga daw na umalis na siya baka daw kasi dumating na si Frieza. At gawin nga lang daw nito ang ginawa niya kanina para nga daw hindi ito madetect ng radar ng mga kasama niya. Sinabi nga dito ni Moonito na di ba Saiyan ka? Anong mga paka na ito? Sagot dito ni Bardock na wala nga lang daw may naramdaman lang daw siya about dito, dagdag pa nito na aalis na ako, mabuhay kayo hanggat maaari. At nang aalis na nga itong si Bardock ay tinanong nga ni Moonito ang pangalan nito. Sagot nga nito na siya nga daw si Bardock. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa present. Sinabi nga dito ni Granola na ang ibig sabihin ay dapat magpasalamat ako sa mga Saiyan kasi niligtas nila tayo. Sagot dito ni Moonito na oo, pasensya ka na kung itinago ko sa'yo ang lahat. At ikaw Goku halos magkamukha kayo ni Bardock. Dahil dito ay nagulat nga itong si Goku sa sinabi ni Moonito, dagdag pa dito ni Moonito na may kilala ka bang Bardock. Sagot nga dito ni Goku na wala, lumaki ako sa lolo ko sa Earth kung saan ay ito ang nag-alaga sa akin. Wala talaga akong alam pa tungkol sa mga Saiyan. At biglang ang tinawag ni Vegeta itong si Goku at sinabi nito na si Bardock ay ang tatay mo. Dahil dito ay gulat na gulat nga itong sila Goku, Granola at syempre si Moonito. Sa sinabi nga ni Vegeta ay nagulat nga dito sila Granola at ang matandang Namekian. Sinabi nga dito ni Granola na anak pala siya ng Saiyan na nagligtas sa akin. Salita nga din si Moonito dito at sinabi nito na talaga nga daw mapaglaro ang kapalaran. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kung pwede nga lang daw na magkaroon siya ng info about sa tatay niya kaso talagang wala daw talaga siyang maalala sa mga nangyayari. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ang pagkakaroon nga daw ni Goku ng mabuting puso ay talagang nakuha nito sa kanyang magulang. Sa moment na ito ay pagalit ng tinanong ni Granola sa matandang Namekian na bakit nga daw hindi nakasurvive ang kanyang nanay. Dito nga guys ay nagkaroon ulit ng flashback. Nang papaalis na nga si Bardock sa planetang Sir Alien ay sinabi nga ni Moonito na bago nga daw ito umalis ay pwede daw ba na siya na ang bahala sa braso nitong may sugat. Sa moment na ito ay nihil nga ni Moonito ang sugat ni Bardock, sinabi nga nito na lahat nga daw ay hindi alam na kaya palang manghil ng mga Namekian. Sagot nga dito ni Moonito na ang abilidad na ito ay talagang likas na sa aming mga Namekians, kasabay nito ay kaya ko nga din maibalik ng 100% ng energy mo. Pero sa point na ito gamit ang radar ay naramdaman nga ni Bardock na parang may malapit na mortal sa kanilang lokasyon, kaya agad niya itong ni-check. Pero sa pag-check nga niya dito ay nakita nga niya ang mga hitters na talagang kinagulat niya. Sinabi dito ni Moonito na sino nga daw yan mga yan. Sagot nga dito ni Bardock na ang mga yan nga daw ay mga kasama ni Frieza kung saan ay ito nga daw ang mga bumibili ng planeta na nasasakop ni Frieza. At ito nga ay kanila nibebenta sa napakamahal na presyo. Dagdag pa dito ni Bardock na paano nga daw nalaman ng mga hitters ang planeta na ito. Salita naman dito si Moonito at sinabi nito na sino nga daw ang mga ito para gawin nila ito sa planeta namin. Sa next panel naman ay sinabi ni Elec na ngayon nga daw ay wala na ang mga Sir Alien at Namekian sa planeta na ito, kaya mas mabuti na nga daw na kausapin na nila ang mga Sug-Arians para maayos na nila ang bagay na kanilang napagkasunduan about sa planeta na kanilang bibilhin. Agad naman itong ni-contact ni Oil. Salita nga ulit si Elec at sinabi nito na maibebenta natin ito sa halagang 100 billion Paul. Salita naman dito si Oil at sinabi nito na magkano nga daw ang ibibigay nila sa mga alagad ni Frieza. Sagot nga dito ni Elec na ayos na sa kanila ang 10% ng kikitain natin. Dito naman ay salita nga itong si Maki at sinabi nito na easy money nga daw talaga ito. Salita nga ulit dito si Elec at sinabi nito na ang mga alagad nga ni Frieza ay talagang maaasahan ang mga yon sa trabahong patayan. Pero wala talaga silang utak, hindi nila alam ang value ng planeta na ito. At dagdag pa dito ni Elec na hanggang hindi nalalaman ni Frieza ang mga bagay na ito ay kikita talaga tayo ng napakaraming ginto. Sagot dito ni Maki na hindi siya katulad ng mga alagad niya. Si Frieza ay may utak din at talagang malakas siya kaya mas mabuti na mag-ingat tayo sa bawat hakbang na atin gagawin. Salita naman dito si Gas at sinabi nito na balang araw ay tayo naman ang maghahari sa buong universe na ito. At mas malalakasan pa natin ang mga alagad ni Frieza.
Sa mga sinabi nga ni Gus ay lahat nga ito ay sinanayunan ni Elec. Sa next panel naman ay balik ang scene dito kanda Bardock. Sinabi nga dito ng nanay ni Granola na sino nga daw ang mga yon. Agad naman sinabihan ni Monaita ang nanay ni Granola na wag nga daw ito gumawa ng anong klaseng ingay. At dito nga ay habang sinasabi ni Elec ang mga bagay na ito. Na sila nga daw ay hindi habang buhay magiging bata ni Frieza, darating nga daw ang panahon na tayo naman ang talagang maghahari sa buong universe na ito. Lahat na ng mga pinag-uusapan nila Elec ay talagang naririnig ni Bardock at sinabi nito na may plano pala sila na mag-tridor kay Frieza. Pero bago ko ituloy ito ay kumuha na muna kayo ng tissue or panyo para pampunas sa mga luha ninyo. Pero sa moment na ito ay nagising na nga ang batang Granola at lumabas nga ito ng bahay. At dala nga ng trauma nito sa nangyari sa kanilang planeta ay nakita nga nito ang buntot ni Bardock dahilan kaya nga napasigaw ito ng napakalakas at sinabi nito na isang Saiyan. Dahil dito ay narinig nga ng mga haters ang pagsigaw na yon. Pero sa point na ito ay agad ngang ginamitan ni Monaita si Granola ng isang magical ability para nga patulugin ulit ito. Pero sa point na ito ay inis na inis nga itong si Bardock sa ginawa ni Granola kasi nga 100% na narinig ito ng mga haters. At sa moment na ito nang tatakbo na nga sila Bardock para magtago ay papunta na nga ang mga haters sa lokasyon nila at nakita na nga sila nito. At mabilis nang pumunta ang mga haters sa lokasyon nila. Dito nga ay nakita ng mga haters ang gagawin dito ni Bardock na parang nagpanggap na dito si Bardock na tatapusin na niya ang Namekian at Sir Alien na nakasurvive. Pero sinabi dito ni Elec na meron pa daw palang natira sa mga Sir Alien at mga Namekian. Salita naman dito si Bardock at sinabi nito na may nakita nga daw siyang mga survivor kaya ngayon nga daw ay tatapusin na niya ito. Sinabi naman dito ni Elec na sino ka ba? Ikaw ba ay isa sa mga army ni Frieza? Dagdag pa dito ni Elec na sige tapusin mo na sila. Dito nga ay sinani ni Bardock na meron nga daw siyang nalaman sa mga Namekian, kakaibang power nga daw ito. Pero itong si Elec ay parang nainip na kaya ang ginawa nito ay binaril na nga niya sa puso ang nanay ni Granola. Dahil dito ay gulat nga itong sila Monaita. Salita nga dito si Elec at sinabi nito kay Bardock na patayin na nga daw nito ang dalawang natira. Dahil sa sobrang pagkagalit ni Bardock ay inatake na niya ang mga haters ng isang sobrang lakas na wave blast pero agad namang gumamit si Gus ng shield technique para nga protektahan sila Elec. After nga ng pagsabog na yun ay sinabi nga dito ni Elec na ano daw ang ginagawa nun, yung daw ba ay alagad ni Frieza or hindi. Sinabi nga dito ni Maki na ano na nga daw ang gagawin nila. Sinabi nga dito ni Elec na baka nga daw sila ay mapahamak sa mortal na yon. Sila Bardock nga ay nakapagtago pa sa malayong lugar. At nitry pa nga ni Monaita na gamutin itong nanay ni Granola kaso nga lang ay huli na nga daw ang lahat. Dismiyado nga dito si Bardock at sinabi nito na sarili niya na ano nga daw ang mali sa kanya. Salita naman dito si Monaita at sinabi nito na ano na nga daw ang gagawin nila. Sagot naman dito si Bardock na ngayon nga daw ay sila ay hahanapin ng mga haters na yon. Sa next panel naman ay sinabi ni Elec na kailangan nga daw nilang mapatay ang mortal na yon. Sagot nga dito ni Gus na siya na nga daw ang baalang pumatay sa tatlo na yon. Salita naman dito si Elec at sinabi nito na meron pa tayo meeting kay Frieza kaya siguraduhin mo na mapapatay mo sila bago tayo magkita mamaya. Sagot dito ni Gus na syempre naman at mabilis na nga itong umalis. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa present kung saan ay kasalukuyan ng nasa planetang Sir Alien itong sila Gus at Elec. Dito nga ay parang naaalala ni Gus ang nangyari noong 40 years ago. Sinabi dito ni Elec na naaalala mo ba ang nangyari noong kung saan ay nakipaglaban ka sa isang Saiyan? Sagot nga dito ni Gus na oo naaalala ko. Sinabi naman dito ni Elec na wag nga daw mag-alala itong si Elec at malapit na nga daw itong makapag-revenge sa mga Saiyan. Salita naman dito si Gus at sinabi nito na mas lumakas na ako sa ngayon. Salita naman si Elec at sinabi nito na mas mabuting magkaroon ka muna na insurance about dyan. Sila nga ngayon ay malapit na nilang mahanap ang isa pang Dragon Ball at dito na nga din mangyayari ang sakuna. Sa unang panel nga ay atin makikita itong si Maki na kasalukuyan nasan planetang Sir Alien. Sa moment na ito ay tumawag nga itong si Oil sa kanya. Sinabi nga dito ni Oil na tumigil nga daw sa pakikipaglaban ang tatlo na yon simula nung dumating itong Namekian. Agad naman itong sinabi ni Maki kanda Elec. Sagot dito ni Elec na bakit nga daw. Salita nga dito si Maki at sinabi nito na simula nga daw nang dumating itong isang Namekian ay bigla na nga lang daw tumigil ang mga yon. Dito nga ay naiinis itong si Elec at sinabi nito na ang Namekian na yon ay alam niya ang lahat. Kaya napagpasyahan dito ni Gus na kailangan na nga daw nilang patayin lahat ang mga yon. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na massacre ba ang gagawin natin? Mas maganda nga yan.
Na agad naman sinanayunan ni Elec. Dito nga ay gumawa na ng plano itong si Elec, sinabi nito na kailangan nga daw pumunta nila Maki at Gas sa lokasyon nila Granola at siya na nga daw ang bahala sa paghahanap ng Dragon Balls at sa pag-wish dito. Agad naman itong sinanayunan ng dalawa at sa point na ito ay binigay na nga ni Maki ang Dragon Ball Radar pati ang papel kung saan ay dito nga nakasulat yung salita na sasabihin ni Elec para masummon ang dragon. At nang aalis na nga sila Maki at Gas ay sinabi ni Elec na malapit na nga daw matupad ni Gas ang kagustuhan nito. Pero sagot nga dito ni Gas na okay na nga daw siya kung ano ang meron siya. Sagot naman dito ni Elec na wag nga daw tanga itong si Gas, sa pamamaraan na ito ay dito natin matutupad ang mga goals natin. Lahat ng plano natin ay sayo nakasalalay. Sinabi nga dito ni Gas na oo alam ko at mabilis na nga itong umalis kasama si Maki. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kanda Granola. Dito nga ay talagang hindi makapaniwala itong si Granola sa mga nalaman niya na si Elec pala ang pumatay sa nanay niya. Dahil dito ay kinapitan nga ni Granola ang damit ni Monaito at sinabi nito na alam mo pala ang lahat noong palang bakit hindi mo sa akin sinabi lahat yon at hinayaan mo pa ako na magtrabaho sa kanila. Sagot naman dito ni Monaito na maintindihan mo din lahat kasi ang paraan na yon ang huling choice para mabuhay tayo. Sa point na ito ay inawat nga ni Goku itong si Granola at sinabi nito na pakinggan na muna natin siya. Dito nga ay naiiyak na itong si Granola sa mga nabyayari, sinabi nito na pinabayaan mo ako sa loob ng isang decades na yon at hinayaan mo pa akong gamitin ng mga heaters. Sa moment na ito ay tinanong nga ni Vegeta si Monaito kung ano nga daw ang nangyari after nun kung si Bardock nga daw ay nanalo sa laban nito kay Gas. Sagot dito ni Monaito na oo nanalo siya, ito nga ang dahilan kung bakit kami nakaligtas ng panahon na yon. Dahil sa sinabi ni Monaito ay parang hindi naniniwala itong si Vegeta kasi nga daw average warrior nga lang daw itong si Bardock so ibig sabihin mahina lang itong si Gas. Ito naman si Goku ay masaya kasi nga nanalo ang kanyang tatay. Sagot nga dito si Monaito at sinabi nito na baliktad yan sa paniniwala mo, si Gas ay talagang malakas pero. At nang iimak pa nga itong si Monaito ay biglang ang dumilim ang kapaligiran. Sinabi dito ni Vegeta na bakit nga daw biglang dumilim, ito naman si Goku ay sinabi na ano ito parang katulad ito sa Earth sa tuwing ginagamit natin ang Dragon Balls. Si Monaito naman ay alam na nga niya kung ano ito pati itong si Granola. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Elec kung saan ay kasalukuyan na nga niyang na-summon ang Dragon Ball at ngayon nga ay inaanti na nga lang ng Dragon Ball ang wish nitong si Elec. Sa kabilang banda naman ay makikita nga natin ang mga Sogarians kung saan ay nagtataka nga din kung bakit biglang dumilim ang kapaligiran. Balik nga lang ulit ang scene dito kanda Goku kung saan ay sinabi ni Vegeta na lumiwanag na nga daw ulit ang kapaligiran. Pero ilang segundo lang ay may naramdaman nga sila Vegeta at Goku ng kakaibang chi na papalapit na sa kanila. Sinabi nga dito ni Vegeta na kaninong kapangyarihan yan. Dito naman ay sinabi ng matandang Namekia na ano nga daw ang nararamdaman ng mga ito. Sa moment na ito ay sinabi nga ni Granola na alam nga daw niya kung kaninong chi signature nga daw yun. Sa point na ito ay may malakas na hangin nga ang dumaan kanda Goku na talagang sobrang lakas dahilan kaya parang nahihirapan sila Goku na tumayo ng maayos. Dito nga ay dumating na sila Oil at Maki, sinabi dito ni Maki na kamusta nga daw ang mga ito, mukhang magkakampi na kayo. Dito nga ay sinabi ni Goku na sira ulo ka, alam na namin ang totoo. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na ang plano namin ay sumasanayon na, hayaan nyo na kami na ang baalang maglinis sa mga kalat na katulad nyo. At dagdag pa dito ni Maki na salamat nga daw dito kay Granola sa pagiging utusan, ilang taon din daw yun. Pagalit nang sinabi ni Granola na kayo ba ang nag-utos na papuntahin dito ang mga Saiyan na ito para ipapatay ako. Sagot nga dito ni Maki na hindi lang ikaw ang pwedeng humiling sa mga Dragon Balls para maging malakas. Dito nga ay sinabi ni Goku na ano isang hiling. Sa moment na ito ay tinawag na nga nila Maki at Oil ang bagong pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. At dito nga ay dahan-dahan ipinakita itong si Gas na kasalukuyan lumaki at mukhang sobrang lakas na nga nito. Sa nakita nga ni Granola ay nagulat nga ito kasi hindi siya makapaniwala na si Gas na talaga ito. Salita naman dito si Monaito at sinabi nito na ito na nga daw ang kinatatakutan niya, mukha ginamit na nga nila ang mga Dragon Balls para matupad ang masamang pakay nila. Sa mga narinig nga nila Goku ay nagulat nga sila kaya tinanong nito kung may Dragon Ball din ba ang planeta na ito. Sagot nga dito ni Granola na oo meron, ito ang ginamit ko para lumakas ng ganito. Sa narinig nga ni Goku ay nagalit nga ito kaya sinabi nito na kailangan nga daw magpaliwanag ni Granola sa kanya. So mukhang magsisimula na ang totoong laban guys, may bagong dumating na malakas na kalaban. At sa next panel nga ay umatake na nga itong si Gas gamit ang laser shot na rektang tatama kanda Granola.
Pero sinabi dito ni Vegeta na umiwas nga daw sila dito, matagumpay naman silang nakaiwas sa atake ni Gas pero tinamaan nga dito ang spaceship ni Granola dahilan kaya nga ito ay nahati sa gitna. Pero after nga nito ay gumawa nga si Gas ng isang parang sibat na weapon at ito ay rektang pinang-atake niya kay Granola na rekta naman tumama dito. So ang kapangyarihan pala ni Gas ay kaya nga niyang gumawa ng kahit anong weapon sa pamamagitan ng kanyang chi at ito nga ay atin makikita sa mga ginawa niyang mga pag-atake dito. After nang tumama ng sibat nito kay Granola ay talagang ang na-stun dito si Granola. Sa moment na ito ay bumaba na nga itong si Gas mula sa itaas at sinabi nito na kahit kailan daw ay hindi niya nagustuhan itong si Granola, dagdag pa dito ni Gas na nakapag-provide na nga daw siya ng lakas para sa heaters kaya ngayon nga daw ay hindi na nila kailangan itong si Granola. Dito nga guys ay sinabi pa ni Gas na malaya na nga daw niyang mapapatay itong si Granola at nang gagamit na nga si Gas ng isang malakas na atake na rektang tatama kay Granola ay mabilis namang sumugod itong si Goku, ngunit mabilis nga lang ginamitan ni Gas si Goku ng mga pabigat sa paa at kamay nito dahilan kaya nga hindi ito makagalaw. Sinabi dito ni Gas na familiar nga daw siya sa pagmumukha nitong si Goku. Anak daw ba ito ng Saiyan? Sagot naman dito si Oil at sinabi nito na oo kakasabi lang nila kanina. Salita nga ulit si Gas at tinanong nga nito kay Goku kung buhay pa daw ang tatay nito. Salita naman si Vegeta at sinabi nito na lahat ng Saiyan ay pinatay na ni Frieza. Sagot nga dito si Gas na ganun ba? Salita naman dito si Maki at sinabi nito na gawin mo din yan sa kanila at tapusin na natin ang sinimulan ni Frieza, ubusin na natin ang mga basura na yan. Dito nga ay naiinis nga itong sila Vegeta pero sinabi dito ni Goku na teka nga lang daw, bakit nga daw kailangan pa silang patayin ng mga ito? Sagot dito ni Gas na ikaw at si Granola ay akin papatayin, gagawin ko ito dahil ito ang aming plano. Dito nga ay nagpalabas na si Gas ng isang malaking palakol at ito nga ang kanyang gagamitin para patayin si Goku na kasalukuyan hindi makagalaw. At nang papatayin na nga ni Gas itong si Goku ay mabilis namang tinamaan si Gas ng isang wave blast mula sa likod nito, sa pagtingin nga ni Gas ay si Granola pala ang gumawa ng atake na yon, siya pala ay tinulungan ni Monaito para makaalis sa ginawang pag-atake ni Gas. Sinabi nga dito ni Granola na ang title nga daw ng pagiging malakas sa buong universe ay sa kanya nga lang daw yon. Pero mabilis naman sumugod si Gas kay Granola gamit ang isang weapon at ito nga ay rektang tumama sa mukha ni Granola at sinundan pa nga ito ni Gas ng sobrang daming pag-atake na lahat nga ay rektang tumatama kay Granola. Habang inaatake ni Gas si Granola ay sinabi nga nila Maki na tanga, mas malakas na sayo si Gas kasi siya ang huling humiling na maging pinakamalakas sa lahat. At sa point na ito ay tumalsik nga si Granola na malayo dahil sa mga atake na ginawa ni Gas. Sinabi nga dito ni Gas na si Elec ay talagang pinapahalagahan ang lakas mo pero ako never kung nakita yon sayo. Habang nagsasalita nga dito si Gas ay mabilis naman tinanggal ni Monaito ang mga pabigat na nilagay ni Gas dito kay Goku. Kaagad naman nagpasalamat dito si Goku. Sinabi nga dito ni Monaito na hayaan niyo ako na i-heal ko kayo pero bago ito ay may request ako sa inyo, alam kong wala akong karapatan dito pero please iligtas niyo si Granola para sa akin. Sagot naman dito ni Goku na oo naman, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sa next panel naman ay tuloy lang ang laban nila Gas at Granola, dito nga ay sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa ni Granola pero mabilis nga lang itong naiiwasan ni Gas. Habang umaatake nga dito si Granola ay sinabi nga nito kay Gas na bakit nga daw hinayaan pa ng mga ito na mabuhay daw siya. Sinabi naman dito ni Gas na hindi nga daw kasi nila alam na nakaligtas pala itong sila Granola after ng pagsugod ng mga Saiyan sa planeta na ito. At dito nga ay kinapitan na nga ni Gas ang kamao ni Granola at kanya nga itong pinisil ng sobrang lakas dahilan kaya nga napasigaw dito si Granola sa sakit. Salita nga ulit si Gas at sinabi nito na sa mga oras na yon ay nakagawa ka na agad ng pangalan as Bounty Hunter. Sinabi sa akin ni Elec na sayang nga daw bagay papatayin ka namin, kasi nga ikaw daw ang gagawin namin resources, kaya napagpasyahan namin na kuhain ka para magtrabaho sa amin. Dahil nga sa sinabi ni Gas ay nagulat nga itong si Granola at nagkaroon nga dito ng flashback. Kung saan ay bata pa nga itong si Granola at siya nga ay patuloy sa pag-eensayo para maging malakas. At ng mga panahon na yun ay dumating nga itong si Elec at si Gas, sinabi nga dito ni Elec na siya pala yun bounty hunter na sinasabi nila. Dito naman ay paggalit na sinabi ni Monaito na bakit nga daw nandito itong sila Elec at wag nga daw nitong gagalawin ang bata na yan. Salita naman dito si Elec at sinabi nito bakit may magagawa ka ba, dagdag pa dito ni Elec na sinabi mo na ba sa bata na yan ang nangyari noon. Sagot dito ni Monaito na hindi, bagay sasabihin ko ang totoong pangyayari na yon ay baka mag-isip lang ang bata na mag-revenge sa inyo at baka ito pa ang maging dahilan ng pagkamatay niya.
Sagot naman dito si Elec at sinabi nito na matalino ka nga talaga pero tahimik mo ang bunganga mo, once na nalaman ko na sinabi mo sa bata na yan ang totoo ay parehas ko kayong papatayin. Sa point na nga na ito ay tinawag na nga ni Elec si Granola at sinabi nito na naririnig ko na meron kang skills kaya kung gusto mong kumita ng pera ay magtrabaho ka sa akin. Babayaran ko lahat ng ipapatrabaho ko sa'yo. Dahil dito ay pumayag nga itong si Granola. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa present kung saan ay nikwento pala ni Monaito kay Goku ang mga nangyari noon. Salita nga dito si Monaito at sinabi nito na sa tingin ko nagkaroon ako ng maling desisyon pero yun lang talaga ang paraan para mabuhay kami ni Granola. Sinabi naman dito ni Goku na tama lang ang ginawa mo, nagkataon lang na masama ang ugali ng mga taong nakasama nyo. Sinabi naman dito ni Monaito na ayaw na nga daw niyang mabuhay as na Namek yan kasi nga daw hindi daw niya magawang ma-restore ang energy nila Goku. Dito nga inaalala ni Goku na meron pang Senzu Beans itong si Vegeta kaya agad niya itong itinanong kay Vegeta kung nasaan na nga daw ito. Sagot dito ni Vegeta na nasa armor nga daw niya kaso nga lang ay sumabog na yon kanina. At dito nga ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at nawala na nga dito si Granola ng malay. Dito nga ay sinabi ni Goku kay Vegeta na hanapin mo ang armor kung saan nakatago ang Senzu Beans, ang gagawin ko ay i-hold ko si Gas para magkaroon ka ng oras na mahanap ito, dagdag pa dito ni Goku na once na makita mo na yon ay kainin mo na agad yon. Sagot dito ni Vegeta na totoo ba? Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na oo kasi nakain ko na yung akin kanina. Sinabi nga dito ni Vegeta na wag nga daw mamamatay itong si Goku. Sagot nga dito ni Goku na gamitin mo yung transformation mo kanina yung mukhang galit para matalo itong si Gas. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na Ultra Ego ang tawag doon. At sa moment na ito ay mabilis na ngang umalis dito si Vegeta at Goku. Sa point na ito ay pinuntahan na nga agad ni Goku itong si Gas. Dito nga ay sinabi ni Goku na ano nga daw ang gagawin ng mga ito dito sa Sir Alien, masyado na nga daw malupit ang ginagawa ng mga ito. Salita naman dito si Gas at sinabi nito na ang dalawang paubos na lahi ay naging magkaibigan, at dagdag pa dito ni Gas na hindi ka taga dito, ganito ang ginagawa ng mga haters sa mga katulad nyo. Dito nga ay ginawang espada ni Gas ang kamay nito at mabilis nga nitong inatake si Goku pero sa point na ito ay mabilis naman nag Super Saiyan Blue si Goku at mabilis nga nitong napigilan ang gagawin pag-atake ni Gas. At dito nga din ay winasak ni Goku ang espada nito na kinagulat naman dito ni Gas. Sinabi nga dito ni Goku na hindi nga daw siya madaling mapatay. Dito nga ay sinundan pa ni Goku ng sunod-sunod na pag-atake si Gas pero nagagawa naman dito ni Gas na masalag ang mga atake nito. At dito nga ay ginamit ni Goku kay Gas ang Wave Blast na rektang tumama dito, ngunit after ng atake na yon ay nasa likod lang pala si Gas at sinabi nito na akala mo bagagana sa akin ang atake mo na yon. At mabilis nga siyang hinampes dito ni Gas dahilan kaya nga tumalsik ito ng malayo. Sa moment na ito ay sinabi ni Oil na nawala nga daw si Vegeta. Si Vegeta nga ay kasalukuyan hinahanap ang armor nito kasi doon nga daw nakalagay ang Senzu Beans pero sa moment na ito ay nakita na nga niya ito. Si Goku naman ay patuloy na nakikipaglaban dito kay Gas ngunit dahil nga sa lakas ni Gas ay wala nga siyang magawa dito. Sinabi pa nga dito ni Goku na gaano nga daw katagal bago mahanap ni Vegeta ang Senzu Beans. Pinuntahan pala ni Vegeta si Granola at agad nga niya itong inalalayan. Sinabi dito ni Vegeta na kainin nga daw ni Granola ang beans na ito para maibalik nito ang buong lakas niya. Sagot naman dito si Granola at sinabi nito na ano daw ba yan, maibalik ang kapangyarihan, kanina mo pa pala kapit yan, bakit hindi mo ginamit kanina noong naglalaban tayo? Sagot naman dito ni Vegeta na gawain yon ng mga duwag. At dagdag pa dito ni Vegeta na kainin mo na ito para makabalik ka sa laban, sa nagawa mo ba na pag-revenge sa mga haters ay okay na sayo yon, kung hindi ay ayusin mo ang lahat gamit ang sarili mong kapangyarihan. At sa unang panel nga ay ating makikita itong si Elec na kasalukuyan nasa kanyang spaceship lang at tamang chill nga lang ito dito. Sinabihan nga nito ang kanyang alagad na ilapit nga daw nito ang spaceship sa lokasyon kung saan nga daw nagaganap ang laban nila Gas at Granola. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Oil, sinabi nga dito ni Maki kung nasaan na nga daw itong si Vegeta. Dito nga ay nilapitan na nga nila Oil itong si Monaito para itanong dito kung saan nga pumunta itong si Vegeta. Sagot nga dito ni Monaito na hindi nga daw niya alam. Sa next panel nga ay napunta ang scene dito kay Vegeta at Granola kung saan nga ay sinabihan ni Vegeta itong si Granola about sa Senzu Beans, ngayon nga ay ibinigay na ni Vegeta ang Senzu Beans at sinabi nito kay Granola na magmadali nga daw itong si Granola at kainin na nito ang beans. Sa moment na ito ay kinain na nga ni Granola ang Senzu Beans, after nga niya makain ito ay bigla nga siyang nakaramdam ng kakaiba. Sinabi nito na sa ganong kadaling oras ay muling naibalik sa 100% ang energy ko, nakakabilib ito.
Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na wag nga daw sayangin ni Granola ang Senzu Beans at pumunta na nga daw ito kay Gas, na agad naman sinanayunan ni Granola at mabilis na nga itong nag-teleport. Balik nga lang ang scene dito Kanda Oil kung saan ay balak na nga nitong saktan si Monaito pero dahil nga naibalik na ni Granola ang lakas niya ay agad nga nitong pinigilan si Oil. Dahil dito ay nagulat nga itong sila Maki at Oil, sinabi nga nito na paano nga daw nagawa ni Granola na makabalik sa laban sa kabila ng malalakas na damage na natanggap nito kay Gas. Sinabi nga dito ni Granola na ang matanda na nga daw na yan ay walang laban sa inyong dalawa. Dito nga ay mabilis na pinaangat ni Granola si Maki at Oil at ito nga ay kanyang pinatalsik ng sobrang layo. Dahil sa atake na ginawa ni Granola ay napansin nga ito ni Gas. Sinabi nga dito ni Gas kay Granola na muli mong na-restore ang buong lakas mo, ikaw ba ay muling gumaling kahit papaano? Dito nga ay nakatingin lang si Granola kay Gas. Pero sa point na ito ay ibinalik nga ni Monaito ang goggles ni Granola, dito nga ay nagulat itong si Granola, sinabi nga dito ng AI na hindi na naman daw siya kailangan pa ni Granola. Sa point na ito ay nagsorry nga si Granola sa mga nagawa nito sa AI. Salita nga dito ang AI at sinabi nito na hindi na ba talaga kailangan ng pinakamalakas na warrior ang support ko. Sagot nga dito si Granola at sinabi nito na hindi, lagi kong kailangan ang backup mo. Sinuot na nga ni Granola ang goggles nito at mabilis nga siya ditong nagpalabas ng sobrang lakas na chi at muli nang naging kulay pula ang parehas nitong mata. Dahil sa ginawa nitong si Granola ay nagulat nga dito si Monaito at syempre si Gas. Ito naman si Vegeta ay tamang nood lang dito. Sa moment na ito ay sinabi nga ni Granola kay Gas na bumaba nga daw ito, nandito ka diba para lumaban sa akin. Dito nga ay mabilis na binitawan ni Gas itong si Goku at sinabi nito na ganun ba at mabilis na nga din itong bumaba para maghanda sa gagawin nilang laban ni Granola. Dito nga ay nilabas na ni Gas ang gagamitin niyang weapon kay Granola. Dito nga ay magsisimula ng maglaban itong si Granola at Gas. Sa moment na ito ay nakita nga nila Maki itong sila Gas na magsisimula ng maglaban, sinabi nga dito ni Maki na mukha nga daw lumakas na ulit si Granola. Salita naman dito si Oil at sinabi nito na wag na daw itong mag-alala kasi si Gas na nga daw ang lalaban dyan kay Granola, mananalo siya para sa atin. Dito naman ay mabilis na sumugod si Granola at Gas sa isa't isa, umatake nga dito si Gas ng isang malakas na atake pero naiwasan nga lang ito ni Granola. Sa point na ito ay nagkaroon nga si Granola ng open shot at mabilis nga nitong inatake si Gas gamit ang napakadaming wave blast pero agad naman itong nasalag ni Gas. Pero after nga ng mga atake ni Granola kay Gas ay mabilis nga ditong sumugod si Gas na agad naman naiwasan ni Granola pero sa moment na ito ay nagpalit nga si Gas ng weapon at ito nga ang ginamit niyang pang-atake kay Granola. Pero kinapitan nga lang ni Granola ang weapon nito at kanya nga itong inagaw, after nito ay hinampas nga niya sa mukha si Gas dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Pero habang nasa ere pa itong si Gas ay susundan pa sana ni Granola ang atake niya, ngunit mabilis ngang nilabas ni Gas ang mga shuriken nito at inatake nga niya si Granola gamit ito. Pero habang papasugod si Granola ay mabilis naman pinagsasalag ni Granola ang mga shuriken nito. Habang umaatake si Gas ng napakadaming shuriken ay sinabi nga dito ng AI na ang tibok nga daw ng puso dito ni Granola ay nananatiling kalmado. Sa moment na ito ay sinabi nga ni Granola na alam na nga daw niya pero nagpalabas nga dito si Gas ng napakalaking bola na kasalukuyan nasa itaas ni Granola pero agad namang sinabi ng AI kay Granola na may malaking bola nga daw sa itaas nila kaya agad nga itong binuhat ni Granola. Pero pinasabog nga ito ni Gas. Pero si Granola ay alam nga niya ang mga gagawin nitong si Gas dahil na nga din sa pag-support sa kanya ng AI. Pero ilang segundo lang ay nagpaulan nga si Gas ng napakadaming projectiles na rektang tatama kay Granola, kaya agad nang sinabi ng AI ang about dito. At rekta nga itong tumama sa lokasyon nila Granola. Dahil sa atake na yon ay tuwang-tuwa nga dito sila Maki. Ngunit after nang mawala ng usok ay nakita nga nila dito si Granola na kasalukuyan nakatayo at kapit nga nito ang mga projectiles na pinang-atake ni Gas. Sinabi nga dito ni Granola na hindi nga daw gagana sa kanya ang ganong klase ng atake. Dahil dito ay nainis nga itong si Gas. After nang tamaan si Gas ng atake ni Granola ay tumalsik nga ito ng malayo. Sinabi nga dito ni Oil na bakit nga daw natatalo itong si Gas. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Vegeta at sinabi nito na kanina nga lang daw ay na-achieve ni Gas ang maging pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na ibig sabihin mo ba na hindi pa ginagamit ni Gas ang totoong lakas niya. Sagot dito ni Vegeta na parang ganun na nga daw.
Habang nag-uusap dito sila Goku ay tuloy pa nga din sa pag-atake dito si Granola kay Gas at nagiging one-sided na nga ang laban dito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kung ganyan nga daw ang mangyayari ay may pag-asa nga daw itong si Granola na manalo. Dagdag pa dito ni Goku na pero parang isang move lang ang ginagawa ni Gas. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na baka nga daw yan ang nakuha niyang kapangyarihan noong ito ay nag-wish sa mga Dragon Balls. Salita naman dito si Monaito at sinabi nito na hindi laging ginagamit ni Gas ang ganyan klase ng pag-atake dati pa lang. Dahil sa sinabi ni Monaito ay nagulat nga dito sila Goku at Vegeta. Sa moment na ito ay nagpalabas nga si Gas ng dalawang malaking shuriken sa pigkabilang kamay nito at ito nga ay mabilis na sumugod kay Granola. At nang aatake na nga itong si Gas ay mabilis namang kinapitan ni Granola ng napakadali ang mga shuriken nito at sinundan pa nga niya ito ng isang malakas na suntok na rektang tumama sa tiyan ni Gas dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sinabi dito ni Granola na bakit nga daw sariling kapangyarihan nito ang ginagamit ni Gas sa laban na ito. Sa point na ito ay nasabi nga ni Maki na gusto nga daw talunin ni Gas itong si Granola gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Salita nga ulit dito si Granola at sinabi nito na hindi nga daw yan yung kapangyarihan na ibinigay dito kay Gas ng Dragon Ball at mabilis na ngang sumugod si Granola kay Gas. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na baka nga daw hinahayaan lang ni Gas na gamitin ang sarili nitong kapangyarihan at baka nga humahanap siya ng good timing kung saan ay doon na niya ito gagamitin. Sa moment na ito ay tuloy-tuloy nga sa pag-atake itong si Granola at sinabi nito na kung ganyan nga lang daw ang ipapakita ni Gas sa laban na ito, ngayon pa lang ay tatapusin ko na ang laban na ito. At nang nagkaroon nga ng open shot itong si Granola ay mabilis nitong inatake si Gas sa mukha pero agad naman ang palabas si Gas ng isang malakas na aura dahilan kaya nga hindi tinamaan dito si Gas. Habang gulat dito si Granola ay mabilis niyang inatake ni Gas ito ng isang malakas na wave blast na rektang tumama dito kay Granola dahilan kaya ito ay tumalsik ng sobrang layo. Dahil sa atake na ito ay gulat na gulat nga itong sila Goku pero ang mga kasama naman ni Gas na sila Maki at Oil ay sobrang saya sa nakita nilang atake na ginawa ni Gas. After nga ng atake na ito ay sinabi nga ni Granola na alam ko na hindi mo pa nilalabas ang totoo mong lakas. Sagot naman dito ni Gas na ang paggamit nga daw niya ng kapangyarihan na ito ay isang kahihiyan para sa sarili niya. Inaasahan ko na kaya kitang matalo gamit ang sarili kong kapangyarihan. Dito nga ay umatake si Granola ng napakadaming wave blast na rektang tatama kay Gas pero ilang segundo nga lang ay nakapag-teleport na nga si Gas sa harap ni Granola. Sa point na ito ay sinabi ni Goku na instant teleportation ba yon? Dito nga ay sinabi ni Gas na lahat nga daw ng kapangyarihan na meron itong si Granola ay nasa kanyang na nga rin daw. Dito nga ay inatake ni Gas si Granola gamit ang parang kapangyarihan ng isang God of Destruction na kinagulat nila Goku. Sinabi dito ni Gas na ang kapangyarihan ko ay mas malakas pa sa'yo. Dahil sa atake na yon ay tumalsik nga itong si Granola. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na katulad nga daw yun ang kapangyarihan ng isang God of Destruction. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na hindi na nga daw kailangan pa ni Gas ng weapon para lumaban. Sa moment na ito ay agad nang tumayo itong si Granola at hinubad na nga nito ang armor niya at kita nga sa mukha nito ang pagkasabik na makipaglaban dito kay Gas. Sinabi nga nito na alam ko naman na hindi ito magiging madali ang matalo ka. Kaya ngayon ay magsimula na ulit tayong maglaban, gawin mo na ang lahat ng makakaya mo para malaman natin kung sino nga ba ang magiging pinakamalakas sa lahat. At dito nga ay mabilis na sumugod itong si Granola kay Gas ng sobrang daming atake pero nagagawa naman ni Gas na makasalag sa mga atake nito, tuloy-tuloy nga lang sa pag-atake ang dalawa sa isa't isa. At teleportation ang ginagamit ng mga ito. Dito nga ay sinabi ni Goku na totoo daw ba itong nakikita niya. Parehas silang gumagamit ng teleportation, ang ganyang teknik ay sobrang hirap matutunan. Dito nga ay tuloy-tuloy lang sa pakikipaglaban ang dalawa dito pero sa moment na ito ay makikita natin na tinatamaan nga ni Granola si Gas sa ginagawa nilang palitan ng mga atake. Sa moment na ito ay sinabi ni Vegeta kay Goku na hindi daw ba big deal sa kanila yon. Tignan nga daw ni Goku itong sila Granola at Gas ng mabuti. Salita naman si Goku at wala nga siyang maintindihan sa mga sinasabi ni Vegeta. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito na si Gas nga daw ay hindi familiar sa teknik na yon, si Gas nga ay bumilis at lumakas pero ang teknik na instant teleportation ay hindi niya alam kung paano ito magamit ng maayos. Sa madaling salita ay baguhan lang si Gas about sa teknik na yon. Dito nga ay atin makikita na hindi nga ni Gas magawang magamit ng maayos ang teleportation kasi nga tinatamaan siya ng mga atake na ginagawa ni Granola. Pero sa point na ito ay tinamaan nga si Gas ng atake ni Granola na rektang tumama sa tiyan nito.
Pero agad naman nakaka-counter dito si Gas sa pamamagitan ng isang suntok dahilan kaya nga tumalsik dito si Granola pababa. Sa point na ito ay sinabi ni Goku na tama ka nga Vegeta. Nahihirapan si Gas gamitin ang instant teleportation. Salita dito si Vegeta at sinabi nito na may pag-asa nga daw itong si Granola na manalo. Pero sa point na ito ay after tamaan si Granola ng atake ni Gas ay ito nga ay nakatayo lang sa baba at nakatingin nga ito kay Gas. At sa unang panel nga ay tuloy lang ang laban ni Gas at Granola. Sa moment na ito ay nagpalabas nga si Gas ng sobrang lakas na chi at mabilis nga itong pumunta sa lokasyon ni Granola. Sinabi nito na magagawa nga din daw niya mamaster ang kapangyarihan na ito at sobrang bilis na pagsugod nga ang ginawa nito, umatake nga ito ng isang malakas na suntok pero mabilis nga lang itong naiwasan ni Granola. Sinundan pa nga ni Gas ang mga atake niya pero nagagawa pa nga din maiwasan ni Granola ang mga atake nito. Pero sa point na ito ay ginamit nga ni Granola ang mga bato na nakapalibot kay Gas at ito nga ay kanyang pinasabog na rekta naman tumama kay Gas. Dahil sa pagsabog na yun ay nagkaroon nga dito ng isang usok at sinamantala naman ito ni Granola at umatake na nga ito kay Gas sa pamamagitan ng isang sipa pero nagawa naman dito ni Gas na masalag ito. Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Oil at sinabi nito na si Gas nga daw ang pinakamalakas sa lahat pero hindi nga nito magamit ng maayos ang kapangyarihan niya. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na hindi nga daw hahayaan ni Gas na matapos ang laban ng ganito. Dito nga ay tuloy-tuloy lang sa pag-atake ang dalawa sa isa't isa at nagiging match na nga ang laban. Sinabi dito ni Gas na nagagawa na nga daw niyang matrack ang chi nitong si Granola dahilan kaya nga nakakasabay na itong si Gas sa mga atake ni Granola. Sinabi nga dito ni Vegeta na sinasayang nga daw ni Granola ang oras, habang tumatagal daw ang laban ay nagagawa na nga ni Gas na mamaster ito, kaya habang maaga pa ay tapusin na ni Granola ang laban. Sa mga palitan nga ni Granola at Gas ng atake ay tinamaan na nga dito si Granola dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Huli ngang sumugod si Gas kay Granola at sinabi nito na hindi nga daw siya matatalo nitong si Granola. Pero habang papasugod dito si Gas ay sinalubong nga ni Granola si Gas ng isang malakas na sipa na rektang tumama sa mukha nito dahilan kaya nga tumalsik ito ng malayo. Sinundan pa nga ni Granola ang atake niya gamit ang clone technique nito at sinipa nga niya sa likod si Gas. Si Granola nga ay nagpalabas ng napakadaming clones at rekta nga nitong inatake si Gas gamit ang Wave Blast. Dahil sa mga ginawa nito ay bilib na bilib nga si Goku at sinabi nito na mananalo nga daw itong si Granola sa laban na yan. Pero nagawa nga dito ni Gas na masalag lahat ng mga pag-atake nito at isa-isa nga nitong inatake ang mga clone ni Granola. Sinabi nga dito ni Gas na gumamit ka ng clone technique, katangahan yan dahil dyan ay nahati sa madami ang kapangyarihan mo at nagresulta ito para maging mahina ka. Pero sa point na ito ay sumugod nga lahat ng clone ni Granola kay Gas. Ngunit ilang segundo lang ay nagawa nga ni Gas na matamaan lahat ng clone ni Granola gamit ang technique nito. Pero habang nakatayo nga dito si Gas ay mabilis naman nag-teleport si Granola sa harap nito, nakasalukuyan nag-charge ng isang malakas na atake at rekta nga itong tumama kay Gas dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sa atake na ginawa ni Granola ay parang naubos na nga ang energy nito, si Gas naman ay kasalukuyan nasa ilalim ng tubig. Sa moment na ito ay agad ngang pinuntahan nila Oil at Maki si Gas para nga iligtas ito. Dahil nga sa atake na ginawa ni Granola ay sobrang saya nga dito nila Goku kasi nga daw nagawa daw nitong matalo si Gas. Pero si Granola naman ay nakakaramdam na nga ng pagkaubos ng chi at siya nga ngayon ay sumusuka na nga dito ng dugo. Sinabi nga dito ni Goku na ano nga daw ang problema ni Granola. Sagot dito ni Vegeta at sinabi nito na dahil daw ba ito sa mga natanggap na damage ng mga clones nito ay sa kanya nga ito nagre-reflect. Maaaring isang sacrifice move ang ginawa nito. Sa point na ito ay agad niyang tumakbo dito si Monaito kay Granola para nga i-heal ito, ngunit sinabi dito ni Granola na wag nga daw, hindi pa daw tapos ang laban. Sa next panel naman ay naligtas na nga nila Oil itong si Gas at ito nga ay kasalukuyan nasa pangpang. Sinabi nga dito ni Maki na wag nga daw itong mamamatay at ililigtas pa nga daw ni Gas ang hitters. Dito nga ay bumangon na itong si Gas at talagang ininda nga nito ang atake ni Granola. Si Elec naman ay nagsalita dito at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari dito kay Gas. Hindi nga daw ito yung Gas na kilala niya. Dito naman ay naramdaman nga ni Granola itong si Elec at sinabi nito na nandito din pala si Elec. Sa next panel nga ay sinabi ni Maki kay Elec na hiniling daw ba talaga nito sa Dragon Ball na maging malakas itong si Gas. Bakit nga daw ito natatalo? Salita naman si Elec at sinabi nito na oo naman ginawa ko yon pero meron nga lang isang malaking margin para magawa ito. Dito nga ay tinanggal ni Elec ang parang kwintas na nasa ulo ni Gas na kinagulat nga nila Maki.
Sinabi pa nga dito ni Elec na useless nga daw ang paghiling niya sa Dragon Ball na maging malakas itong si Gas kung nakasild nga daw ang totoong lakas na meron ito. Dagdag pa dito ni Elec na kailangan mong mapalaya ang totoong lakas na meron ka. Sinabi naman dito ni Oil na sigurado ka ba Elec? Sinabi naman dito ni Maki na ang huli nga daw na ginawa nito ni Elec ay noong 40 years ago pa. Dagdag pa dito ni Maki na ito nga daw ay isang masamang idea, bagay daw kasi nawala ang nakasild dito kay Gas ay nawawala nga daw si Gas ng control sa sarili niya. Dito nga ay dahan-dahan nang lumalabas ang totoong lakas dito ni Gas. Sinabi nga dito ni Elec na kailangan nga daw matiis ni Gas ang kapangyarihan na yan. Sa moment na ito ay mabilis nang pumunta sa itaas itong si Gas at nagpalabas nga ito ng sobrang lakas na kapangyarihan at dahan-dahan na nga din lumalaki ang katawan nito. Nakita nga ito nila Granola, Vegeta, Goku at Monaito at sinabi dito ni Vegeta na meron pa palang power up itong si Gas. Salita naman si Granola at sinabi nito na ano nga daw yan. Sagot dito ni Monaito na nakita na nga daw niya yan noong 40 years ago, noong oras na malapit ng matalo ni Bardock itong si Gas ay naging ganyan nga siya. Salita naman si Granola at sinabi nito na nawalan ata siya ng control sa kanyang sarili, yan na ba ang last resort niya. Salita naman dito si Monaito at sinabi nito na parang ganun na nga daw, naalala pa nga daw niya yung laban ni Gas at Bardock, sa laban na yun ay naging ganyan nga din siya at nawalan siya ng control sa sarili niya. Pero ilang segundo nga lang ay sumugod na nga itong si Gas ng sobrang bilis kay Granola. Umatake nga ito sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Bahagya namang nakaiwas dito si Granola. Ngunit nakapitan nga ni Gas ang paa nito at ito nga ay pinagbalibaga ni Gas at itinapon ng malayo. Dito naman ay agad na naka-recover si Granola ngunit sa pagtingin nga niya ay nandun na agad si Gas at kinapitan nga nito ang ulo ni Granola at ito nga ay sinabsab niya sa lupa dahil dito ay nakakreate nga si Gas ng isang malaking hukay. Pero after nito ay itinapon nga ni Gas si Granola sa malayo at sinundan pa nga ni Gas ang atake niya ng sunod-sunod na atake na rektang tumatama sa mukha ni Granola. Sinabi nga dito ni Maki na nawawala na nga si Gas ng control sa sarili niya. Sinabi naman ni Goku na masama nga daw ito, hindi na nga daw kayang lumaban pa ni Granola. Tinawag nga ni Vegeta itong si Monaito at sinabi nito na paano nga daw natalo ni Bardock ang ganyang kalakas na Gas. Sagot naman dito ni Monaito na siya nga daw ay walang malay ng oras na yon kaya hindi na niya nakita ang ginawa ni Bardock. Sa moment na ito ay tinawag nga ni Maki si Gas at sinabi nito na maganda nga daw ang ginagawa nito pero mas mabuti nga daw kung babalik na ito sa sarili niyang pag-iisip. Sa mga sinabi nga ni Maki ay hindi nga siya naiintindihan ni Gas at mabilis nang inatake ni Gas nila Oil at Maki ng isang malakas na suntok at tumama nga ang mukha ni Gas sa mga bato dahil nga wala siyang control sa sarili niya. Dito nga ay tuloy pa din sa pagwawala itong si Gas. Sinabi nga dito ni Oil na wala na nga daw sa isip si Gas. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na ano na nga daw ang gagawin nila. Salita nga dito si Elec at sinabi nito na ayos nga lang daw yan, ang totoong malakas na warrior ay kailangan niyang makontrol ang sarili niya bago niya magamit ang totoong lakas nito. Sa next panel naman ay sumugod nga si Gas kay Vegeta at inatake nga niya ito ng isang malakas na sipa na rektang tumama sa tiyan ni Vegeta. Dahil dito ay tumalsik nga si Vegeta ng malayo. At sinusundan pa nga ni Gas ang atake niya ng sunod-sunod na suntok na rektang tumatama kay Vegeta. Pero dito naman ay to the rescue na nga itong si Goku at umatake na nga ito kay Gas pero agad namang nasalag ni Gas ang atake nito. Dahil nga dito ay naalala nga ni Gas si Bardock. Yung oras kung paano siya nito tinalo sa kanilang laban. Sa point na ito ay tinamaan nga ni Goku sa Gas ng isang suntok dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Dahil sa naalala ni Gas ay sumakit nga ang ulo nito pero itong si Elec ay sinabi na sige lang alalahanin mo lang Gas. Sa moment na ito dahan-dahan nang bumalik sa dating anyo si Gas na kinagulat nga nila Goku. Atin ngang muling makikita ang dating anyo dito ni Gas. Sinabi nga ni Goku na mukha nga daw itong may na-unlock na isang bagong technique. Dito naman ay sinabi ni Elec na ang aking nakababatang kapatid ay ang tunay na pinakamalakas na warrior sa lahat. Ngayon ay malaya ka nang ubusin ang mga taong sagabal sa ating plano.